Nating narinig ang fifth SONA ni President Bongbong Marcos kahapon. At ako'y nagagalak dahil ito'y nagsentro kung saan ang layunin ay talagang maramdaman ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang serbisyo ng gobyerno. Unahin natin dun sa social services, and of course we congratulate Secretary Rex Gatchalian dahil hindi lang siya mabilis sumagot sa mga tawag, mabilis din makarating kapag may kalamidad, at mabilis umaksyon sa tawag ng pangangailangan ng ating sambayanang Pilipino. Kaya napakalaki na naitulong ng ating Department of Social Welfare and Development. Sa larangan naman ng agrikultura, narinig natin mismo sa ating Pangulo na andun yung kanilang mga hinaing, lalo't-lalo na ang pinakamalaking challenge sa atin ay logistics. Andun yung toll-free, no, sa mga DA-accredited, direct and indirect, directly affected, accredited na mga logistical support. Kaya yung pagdala ng mga produkto ng ating farmers papunta sa mga big cities, especially Metro Manila, kung saan nandiyan ang market, may ibsan ang presyo. Dahil kapag tumataas ang mga logistical cost, nagiging pass-on o nagiging mahal ang produkto. Kaakibat din dyan at ikinakatuwa natin yung kanyang mga announcements on tax relief. Kaya napaka-importante ng role ng ating chairman on Committee on Ways and Means dahil yung in-announce niya na tax relief dun sa income na 350,000 annually ba? Pasensya yung aking mga sulat na yan. At nandun din yung amnesty sa mga VAT, estate tax. Ito kasi yung mga bagay-bagay na parang it remains as a ghost na hindi natatanggal sa problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. Bilang doktor, ako na may talagang pumapalakpak ng todo nung narinig ko ang kanyang announcement na in-expand yung VAT-exempt medications. Sa pagkakarinig ko, more than 2,000 medicines would be added to the listing. Ito yung matatanggalan ng VAT. So imagine, 2,000 gamot na mawawala ng 12%, so that will actually contribute to the reduction of out-of-pocket expenditures. I also congratulate, of course, Dr. Edwin Mercado at na-recognize nga ng Pangulo ang efforts ng PhilHealth. As the President stated, 4.5 million Filipinos ang naka-avail na ng yakap. Marami pa ang patutunguhan nito at hindi lang yan, ito ay na-coincide na rin sa gamot. So, ipinananawagan ng ating Pangulo na talagang i-maximize ang yakap, hindi lamang dun sa paglista ng pasyente, kundi ang napaka-importante yung pagbigay ng serbisyo. The Gamot Program, which is equivalent to 20,000 pesos worth of medicines per member per year, yan ang magbibigay daan sa pagbawas ng gastusin dun sa mga maintenance medications ng ating mga kababayan. And we were very happy to hear during the SONA of the President na magkakaroon ng dagdag na 74 medicines under the Gamot Program. Marami pa, no? Kaibat dito yung electronic application sa ating government hospitals on the Medical Assistance Program. Ando dun din yung napakagandang sinabi, no, ni Pangulo, yung Sariling Kuryente Act, kung saan hindi na tayo mahihirapan kasi andun naman yung ibang may kakayahan magkabit ng renewable energy facilities, pero sa dami ng mga papel at sa birokrasya, tila nahihirapan.